Nag-skyway tayo mga kaswabe. Dito ko muna tatapusin yung vlog natin. Kasi medyo nagloko na uli yung sasakyan natin eh. Cancel yung booking mga kaswabe. Ang problema lang, nandun na tayo no, sa pick-up point. Sabi nung taga, good morning mga kaswabe. Araw na naman ang sideline. Biyahe tayo sa Lalamove at Grab Express. Okay mga kaswabe, gaya ng dati, trip A natin, reset na 0. Yan, para alam natin mamayang gabi kung ilang kilometers ang inandar natin ngayong araw na to. Tapos full tank na tayo. Full tank tayo ngayong umaga. Tapos mamayang gabi, papafull tank ulit tayo. Kung magkano yung pa-full tank natin sa gabi, yun yung actual na gastos natin sa diesel para sa sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kaswabe, time check, 8:08 ng umaga. Sunday na naman mga kaswabe. Nung nakaraan, Sunday rin tayo bumiyahe. Nangyari kasi mga kaswabe, kahapon, pinagawa na naman natin itong ating teenager na sasakyan. Nagka-problema na naman yung alternator. Okay mga kaswabe, medyo may problema itong sasakyan natin. Daan muna tayo sa car electrical shop, patingnan natin to. Ito yung pinapalitan natin nung nakaraan pero surplus lang kasi pinalit natin. So yun, nasira uli. Kaya mga kaswabe, kung napapansin niyo doon sa pag nagko-compute tayo ng kinikita natin sa sideline natin, lagi tayo nagtatabi ng 300 pesos na budget for car maintenance. Kasi kailangan talaga natin yung mga kaswabe dahil dito sa linya ng trabaho natin, talagang may wear and tear. Talagang mabubugbog yung sasakyan mo. Lalamog talaga. Kaya kahit sabihin mo na bago yung sasakyan mo, mga kasabi, syempre, papa-change oil ka pa rin. Diba? Kahit bago yan. Tapos kahit bago yung gulong mo, kapag yan ay napako, ipapa-vulcanize mo pa rin yan, mga kasabi. So mabuti nang may nakatabi ka na pera, budget nga no? Para kapag kinailangan mo meron, hindi naman mo problema ka na wala kang pagkukunan or bigla-biglaan saan ka kukuha ng pera pampagawa. So yun mga kaswabe, marami na naman ako sinabi. Gaya natin ngayon mga kaswabe, Grab Express. Grab Express NPV tayo, tapos laging nakabukas yung Grab Sedan. Yung Grab rent ng 4 hours, bubuksan rin natin. Kasi hindi pa tayo nakakuha ng ganung booking so try natin. Yung Grab Mart, at saka yung Grab Express rent ng 8 hours, hindi natin bubuksan mga kaswabe. Sa Lalamove naman, 300 kg MPV ang classification natin. Pinapasukan na rin tayo ng 200 kg na sedan ng mga bookings mga kaswabe. Walang incentives o mission kay Lalamove pero araw-araw may mission or may incentives dito kay Grab Express. Kaya all goods mga kaswabe. So, nice. Abangan lang tayo dito ng saglit pero pag wala, gapang na siguro tayo mga kaswabe. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ni Grab Express at Lalamove ngayong araw na to. At kung maabot natin yung ating goal na 3,000 pesos na gross mga kaswabe, ito yung bookings plus incentives plus tips. Pero syempre sa gabi, ibabawas pa rin natin yung expenses natin. No? Syempre yung diesel, budget for car maintenance, tapos kung ano man ang expenses natin, kung nag-toll gate tayo or kung ano man. So yun mga kaswabe, dito ako mamaya. Abang-abang tayo ng booking number 1 ngayong linggong sideline natin. Okay mga kasama, time check, 10:37. Lagpas, 2 oras tayo. Mula na nag-online tayo. So nagapang tayo mula dun sa gasoline station. Napunta tayo sa may MOA banda, tumambay tayo dun. Lumipat rin tayo sa may Malate banda, tumambay din tayo dun. Tapos nandito tayo sa may Makati. May pumasok na booking mga kasama, 4.4 kilometers sa may Rockwell. Pagdadalan, dito lang rin sa Makati. Paid by GrabPay mga kasama, booking number 1, Grab Express. Hello po, good morning. Hello ma'am, good morning po. Ma'am sa Grab ma'am, yung pick up po ng cake raw ma'am, papunta kay Miss Yes po, bali akyat po kayo dito. Oh, saan ako pwede magparada ma'am? Okay mga kasama, time check 11:11. Dito tayo sa RDU nitong mall. Na-pick up na natin yung cake mga kasama. Nalagay natin siya dito sa harapan para pantay. Medyo hinihingal lang ako kasi umakyat pa ako eh. Umakyat pa ako sa 3rd floor para pick upin. Atid muna natin mga kasama, 3.8 kilometers, 12 minutes ng round, sabi ni Wings. Dito ako mamaya, booking number 1, dito tayo sa Rockwell. Okay mga kasama, habang tayo ay nandito sa EDSA, tayo maghahatid nitong ating delivery, booking number 1. Update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na ano ang masasabi ni Kaswabe? Wow! Meron tayo mga Kaswabe, si Kieran Pilyas. Ang tanong niya, tanong ko lang Kaswabe kung saan maganda magruta or kumuha ng booking drop-off. Yung hindi mapapako ng gusto sa traffic, anong area po ang hindi matraffic at ano po ang matraffic? Pick up point ko po is Antipolo Rizal Upper. Yun mga Kaswabe. So, ang masasabi ni Kaswabe.
Ako mga kaswabe, sa Lalamove, no? Matik yun. Tong dalawang area na to mga kaswabe, basta pag nakita ko na kagad siya, next ka kagad, hindi ko na talaga tinitingnan. Una is yun doon sa may pier, yun doon sa may Radial Road 10. Kasi bukod sa maraming snatcher doon sa lugar ko, no? Dati inabutan ako doon ng matinding traffic, yung daming mga truck na pumapasok lumalabas sa pier. So parang mga 3 oras yata ako nandun. So yun, basta yun, iniiwasan ko yun yung number 1. Number 2 ko mga kaswabe, pagsasama-samahin ko na yun doon sa area ng Bikutan, SM Bikutan, Doña Soledad, East Service Road, West Service Road mga kaswabe. Yun, pag naabutan ka rin doon ng traffic, nako. Nako. Basta yung dalawang yan mga kaswabe. May mga special mention lang ako, no, na ibang areas. Yun, minsan napapaisip ako kung okay na kunin, pero madalas last resort na lang yun pag talagang pauwi na ako. So isa is yung Alabang Zapote Road sa may Las Piñas, Muntinlupa banda, no? Yung traffic talaga doon mga kaswabe. Ang sistema doon buhos, yung isang lane muna, tapos yung kabila naman sa medyo traffic. Pangalawa, pagsasama-samahin ko na rin, no, yung Ortigas Avenue Extension. Yun yung anong tawag dito? Yun doon sa may mga Taytay, Cainta banda mga kaswabe. Isama na rin natin yung no, doon sa may Barkadahan Bridge, East Bank Road, Highway 2000. Taku, iwas tayo dun mga kaswabe, talagang matraffic dun. Isang medyo iniiwasan ko rin hanggat maaari mga kaswabe, yung yung Quirino Highway, yung mula doon sa may Baysa, tapos tatagos ng Novaliches, mga ganun. Yun lang. Naman, in general naman kasi mga kaswabe, depende rin sa oras no? Katulad ngayon Sunday, so hindi ganong matraffic, pero in general, yung 5 areas na yun, hanggat maaari iniiwasan ko talaga. Matraffic talaga sa area na yun. Unless siguro ko nga kapag Sunday or holidays. So yun ang masasabi ni Kaswabe. Sana makatulong. Atid mo na ito mga kaswabe. Dito na tayo sa may Ayala Avenue sa Makati. Okay mga kaswabe, time check 11:28. Dito tayo sa may Pasay Road sa may Makati. All goods, na-drop na natin yung cake mga kaswabe. Paid by GrabPay naman yun, kaya wala tayong singin na cash. Anong tayong paparadaan mga kaswabe? Abang tayo ng next booking natin. Dito tayo sa Makati. Okay mga kaswabe, time check 11:35. Dito pa rin tayo sa Makati. Medyo lubak-lubak na yung kalsada. Pumasok na booking mga kaswabe, 1 kilometer away. Mukhang food items raw. Pagdadalhan dito lang rin within Makati mga kaswabe. Okay mga kasama, time check 12:08. Na-deliver na natin dito yung pagkain. All goods, completed booking number 2. Dito tayo sa may Dasmariñas Village sa Makati. Okay mga kasama, time check 12:35. May pumasok na booking mga kasama. 2.8 kilometers, 12 minutes away yung pagdadalan sa Makati lang rin. So within Makati lang ulit. Okay mga kasama, time check 1:09. Dito pa rin tayo sa Makati. Canceled yung booking mga kaswabe. Ang problema lang, nandun na tayo no, sa pick up point. Sabi nung taga doon, wala nga raw pick upin. So tinext ko, tinatawagan ko yung sa pick up point, no, yung nag-book. Anong araw? Wala na raw, canceling ko daw. Sabi ko, kung pwede ka ako, siya na lang mag-cancel kasi apektado ka ako yung rating ko. May gumasos na nga tayo sa diesel, papunta doon, tapos yung oras pa natin. So hindi ko kinancel no, kasi apektado yung rating natin no mga kaswabe. Hindi tayo magiging eligible sa sa mga incentives kapag marami tayong mga cancellation. So yun, buti lang napakiusapan si ma'am, so siya yung nag-cancel no. So tinawagan raw niya yung Grab, tapos yung operator canceled, so si Grab ang nag-cancel. Yun, sayang lang, syempre gumastos tayo ng diesel natin, sayang yung oras kasi nandun na tayo sa pick up point, pero ganun talaga may mga ganung instances talaga. So, move on na. Hanap na tayo ng next booking. Dito tayo sa Makati. Okay mga kasama, time check 2:30 ng hapon. Mula doon sa na-cancel na booking sa Makati, nagapang tayo, pumunta tayo ng Mandaluyong, tapos dito tayo sa Pasig. Nag-park tayo, nagpahinga, medyo nakaidlip na rin. Tumal ng booking mga kasama. May pumasok na booking, 4 kilometers away, 16 minutes away mula dito.
maganda yung rate niya, paid by GrabPay. Pero mukhang pinapauwi na tayo ni Grab mga kasama eh. Kasi yung delivery sa may south, sa may Las Piñas banda. Okay mga kasama, time check 3:41, all goods. Na-drop off na natin yung maleta. Tapos ginikash rin sa atin ni ma'am yung, yung toll fee. So, completed booking number 3 mga kasama. Dito tayo sa may Las Piñas. Hanap tayong paparadahan, abang-abang tayo. Baka makakuha pa tayo ng booking. Maaga pa naman. Okay mga kasama, time check 3:49. Dito tayo sa Alabang, sa Pote Road. Dito tayo sa may harapan ng SM South Mall. Ito yung sinasabi ko kanina na iniiwasan natin na kumuha na booking sa lugar na to. Maraming oras na, linggo, pero ganyan pa rin ka-traffic. Okay mga kasama, time check 3:57. So binabaybay natin yung Alabang sa Pote Road kanina. Uuwi na sana ako eh. May pumasok na booking. Maganda naman yung rate. 4.4 kilometers away mga kasama, Bacoor. Tabi lang naman to, Las Piñas sa Bacoor. Tapos ang pagdadalan sa may Santa Cruz, Manila. So all goods, pick upin muna natin, booking number 4 natin mga kasama. Okay mga kasama, time check 4:15. Na-pick up na natin. Mga unan siya na maliliit. Tapos may isang paper bag, tapos isang plastic. All goods, hindi naman raw babasagin, magagaan lang naman. Hatid na natin sa may Santa Cruz, Manila mga kasabi, 33 kilometers, 1 hour, 15 minutes away, sabi ni Facebook. Okay mga kasabi, time check 5:40, na-drop off na natin yung items, all goods. Booking number 4 completed. Dito tayo sa may Maynila, Santa Cruz, Manila. Okay mga kasabi, time check 6:02 ng hapon. Nag-skyway tayo mga kasabi. Dito ko muna tatapusin yung vlog natin. Kasi medyo nagloko na uli yung sasakyan natin. So buksan natin Wala siyang ilaw mga kasabi. Yung clock niya medyo mahina, tapos yung sa dashboard niya walang ilaw. So wala akong headlight ngayon. So kaya tayo nag-skyway kasi para mabilis tayo, hindi tayo abutan ng dilim talaga. Ang problema, since Sunday ng hapon, so far may mga nadaanan ako ng mga electrical shop at saka mag-gasoline station. Mga sarado yung mga shop. So walang gawaan. So, ayun mga kami, dito pa rin tayo sa may skyway. Wala teenager na yung sasakyan natin, 14 years old. So, kakadismaya lang kasi kaka-repair lang ng alternator kahapon lang. Pero nagloko uli siya ngayon. Ayun ganun talaga. So hindi muna ako magpapagas mga kaswabe. Ipakita ko lang kung magkano yung gross na kinita natin dun sa 4 na bookings, saka kung ilang oras tayo bumiyahe ngayong araw na to. Tapos siguro update ko lang kayo sa susunod na vlog kung ano mangyari dito sa pagpaparepair natin, kung magkano aabutin na naman to, kung baka kailangan ng palitan talaga yung alternator. Yun, hanggang dito lang muna mga kasabi. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ulitin, ingat-ingat sa pagmamaneho para ang biyahe natin ay laging swabe.